Kabanata 6781. Matapos matanggap ang malaking garapon ng alak, tiningnan ni Clayton si James, binuksan ang garapon at nagsimulang uminom ng Tame Time. Kumunat ang noo ni Adina at tumayo mula sa pagkakaupo. Bago niya maipahayag ang kanyang kawalang kasiyahan, pinandilatan siya ni James, senyales na tumahimik siya. Pagkatapos, tumugon siya kay Clayton ng telepathically, pupunta ba si Yairia dito? Humigop ng inumin si Clayton at sumagot, hindi ako sigurado. Alam kong ito ay isang setup laban sa iyo. Hindi bababa sa 8 powerhouse sa Yitro Declan rank ang naghihintay sa iyo na kumilos. Marahil ay kabilang din sa kanila si Yairia. Napangiti ng mahina si James at sinabing, dahil alam mo na, bakit ka sumama? Isa ka rin ba sa mga powerhouse na naghihintay na kumilos laban sa akin? Huminto ang garapon ni Clayton sa kanyang mga labi habang nakatitig kay James. Tapos, tumuhol siya, what the hell are you looking at me for? May problema ka ba? Labis na napatulala si James sa biglaang ginawa ni Clayton. Utos ni Clayton, bumangon ka. Dahil mukhang may buto ka sa akin, kailangan kitang turuan ng leksyon. Bago pa makasagot si James ay hinawakan na ni Clayton ang braso niya. Pagkatapos, nagpadala siya ng mensahe, na nagsasabing, ipaglaban mo ako, at hahanap ako ng pagkakataon na palayain ka. Pag-uusapan natin ang iba pagkatapos nating makarating sa isang ligtas na lugar. Habang si Clayton ay nagbalangkas ng isang maingat na plano sa pagtakas, si Adina, na nakaposisyon sa tabi ni James, ay biglang nagpakawala ng isang lilang gintong banal na liwanag na nakadirekta sa kanya. Agad na sumabog si Clayton gamit ang murderous energy at pinalihis ang pag-atake. Boom! Isang marahas na pagsabog ang nangyari, na naging sanhi ng pagkalat ng shockwave sa buong bulwagan. Ang mga piraso ng muebles ay nawasak, at ang mga bakuran ay nagsimulang yumanig ng marahas. Sa gitna ng kaguluhan, nanatili si James sa kanyang upuan. Samantala, ang iba pang mga powerhouse ay pinadala sa kaliwat kanan. Nang hindi naghihintay na makatanggap si James ng karagdagang mga pahiwatig mula kay Clayton, naglunsad si Adina ng walang humpay na pag-atake. Tumalon sa ere sina Clayton at Adina, binago ang kanilang larangan ng digmaan. Dahil sa biglaang kaguluhan, nagulat at nagkagulo ang ibang mga dumalo. Si Kadira, ang host ng piging, ay nagngangalit. Narito ba si Clayton para sumali sa pagdiriwang sa ngalan ng Celestium Temple, o pumunta ba siya para manggulo lang? Umangat ang ulo ni Ilva at nagtanong, sino ang babaeng iyon? Tila nananatili siyang mabuti laban kay Clayton, na nasa Yitro Declan rank. Agad namang natigilan si Kadira sa tanong nito. Samantala, nanatiling kalmadong nakaupo si James. Malumanay siyang naglabas ng garapon ng Chaos Absinthe at nagsimulang uminom ng mag-isa. Si James ay hindi nabigla sa kanilang kumpanya at nagpatuloy sa pag-inom ng kanyang Chaos Absinthe. Nagpalitan ng makahulugang tingin at ngiti ang tatlo. Ang nag-iisang babae sa kanila ay mahinahong nagsalita, ang higit na nakakaintriga sa akin ay kung paano niya nagawang gawing tapat sa kanya ang malamig na gobernador na si Ying. Hinampas ni James ang Chaos Absinthe sa mesa at nakangiting tumingin sa kanila. Bakit ikaw lang ang nandyan? Hindi ba dapat nasa 8 sila? Nakangiting sagot ng matandang may sideburn, to be precise, it's 7. Alam namin ang tungkol sa relasyon ni Clayton sa iyo, kaya hindi namin inaasahan ang tulong niya. Napangisi ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ano ang ibig mong sabihin, Lord Zineva? Malaki ang kontribusyon niya. Umismid ang babae, tama siya. Kung wala si Clayton, hindi natin mahahanap ang pinili ng ganoon kadali. She looked at James and said mockingly, medyo malakas ang dating kaibigan mo at sobrang yabang din. Gayunpaman, siya ay medyo pipi. Mayroon kang homegrown hidden bead, na nagpapahintulot sa iyo na baguhin ang iyong hitsura at itago ang iyong aura. Imposibleng ma-detect ka. Nakakalungkot na masyado siyang nasasabik nang makita ka at inilantad ka. Bahagyang ngumiti si James at sumagot, I suppose I should thank him later. Nagiging medyo hindi komportable na lumipat sa ilalim ng isang disguise. Pagkatapos magsalita, bumalik si James sa kanyang orihinal at kapansin-pansing hitsura. Nagpalitan ng ngiti ang dalawang lalaki, na tila naasahan na ang sandaling ito.
Gayunpaman, nang makita ang kanyang tunay na anyo, nagliwanag ang mga mata ng babae. Ang matandang may sideburns ay tumingin kay James at sinabing, ngayong wala na ang pusa sa bag, humabol tayo. Paano ka namin haharapin, James, of 49? Sagot ni James habang nakangiti, a name is just a label. If you're open to it, I wouldn't mind na tawaging daddy din. Nagulat ang tatlong powerhouse sa kanyang komento. Magre-react na sana ang middle-aged na lalaki dahil sa galit ngunit pinigilan ito ng matanda. Ang matanda na may sideburns ay nakipagkwentuhan ng may paggalang at sinabi, hayaan mo akong magpakilala. Ako si Zineva Aldwin mula sa 36th Heavens Ananda Temple. Tumango si James bilang pagsang-ayon, saka ibinaling ang atensyon sa hindi nasisiyahang medyo may edad na lalaki. Cedric Stormborn mula sa Shivam Temple ng 36th Heaven. Ako si Sylvia Zylander mula sa 36th Heavens Yamuna Temple. Hindi na ikuyom ng babae ang kanyang mga kamay bagkus ay tinitigan ng mabuti si James na tila naaakit sa hitsura ni James. Pagkatapos magpakilala ng tatlo, si James naman. Ako si James, pero tinatawag kong 49 minsan. Dahil nandito ka, ililibang ko kahit anong paraan ang gusto mong labanan. Nagkatinginan ng tatlo matapos marinig ang sinabi niya. Pagkatapos, pinaikot-ikot ni Zineva ang kanyang balbas at nagtanong, ganyan ka ba kahilig makipag-away? Nagkibit-balikat si James at nagtanong, ano pa ba ang gusto mo sa akin? Mayabang. Biglang tumayo si Cedric. Nang akmang kikilos na siya ay pinigilan siya ni Slyvia. Huminto si James, nasa kalagitnaan ang garapon ng alak sa kanyang mga labi. Morgoth. Kaya ba nila ako pinuntahan? Mukhang nagsimula na ang tukana ni Yeria. Pinandilatan ni Cedric si Slyvia at sinaway, are you out of your mind? Sagot ni Sylvia, baka nalinlang siya ng espiritu ni Morgoth. One-sided story lang ang narinig namin mula kay Yeria. Hindi ba dapat hayaan natin siyang magpaliwanag? Putol ni Cedric, nag-igting ang mga ngipin sa frustration, stop simping over him. Ginagawa mo lang ito dahil gwapo siya. Slyvia retorted, kalokohan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Pinaalalahanan ako ng aking Panginoon na huwag iligtas ang masasama ngunit huwag ding hatulan ang inosente. Sa gitna ng kanilang tumitinding pagtatalo, kinuha ni James ang isang masaganang paghigop ng Chaos Absinthe at tumawa. Napagtanto niya na ang tukana ni Yeria ay walang mga kapintasan. Ang mga kataas-taasang nilalang ay hindi rin tanga. Sa wakas ay binasag ni Zineva ang kanyang katahimikan. Ngumiti siya at sinabing, may point naman si Slyvia. Kung isusuko mo ang espiritu ni Morgoth sa amin at sasamahan mo kami sa 33 langit upang linawin ang mga bagay, walang sino man ang kailangang mamatay. Kung tutuusin, isa ka pa rin sa 5 pinili. Bakit ilalagay sa panganib ang iyong kinabukasan sa pamamagitan ng pakikipag-alyansa sa isang demonyong espiritu? Tumigil sa pagtatalo sina Cedric at Slyvia at lumingon para sukatin ang tugon ni James. Inilagay ni James ang garapon ng alak sa mesa at ngumiti ng pilit. Sinabi ba sa iyo ng mabahong isda na iyon na pinapanatili ko ang espiritu ni Morgoth? Natigilan ang tatlo sa pagharap ni James kay Yeria. Maliban kay James, walang ibang tao sa 33 langit ang maglalakas loob na gumawa ng ganoong kawalang galang na pananalita. Galit na sabi ni Cedric, how dare you disrespect Tai Chi? Ikaw. Umikot si James at sinabing, paano mo malalaman na siya ang tinutukoy ko? Ibig sabihin ba, ang tingin mo sa kanya ay mabahong isda? Ikaw. Tama na. Pinigilan ni Zineva si Cedric. Pagkatapos, itinuon niya ang atensyon kay James at sinabi sa seryosong tono, nag-aalok kami ng courtesy bago kami gumamit ng dahas. Sumunod ka man o hindi, kailangan mong isuko ang espiritu ni Morgoth at sumama sa amin. Ang pinakamataas na nilalang ay naghihintay sa iyong presensya sa 33 langit. Tumingin si Sylvia kay James at pinayuhan, huwag kang lumaban. Ito ay magiging walang saysay. Kung inosente ka, kailangan mo lang itong linawin sa lahat. Hindi mo kailangang ilagay ang iyong sarili sa isang posisyon na lumalaban sa Zymergy. Bahagyang ngumiti si James kay Slyvia at sinabing, mabait ka at makatuwiran. Sincere man o hindi, tatandaan ko ang kabutihan mo. Pagkatapos ay tumayo siya at mahinahong sinabi, sa kasamaang palad,
Kung balak mo akong dalhin sa 33 langit bilang isang bilanggo, hindi ako makakasunod. Sina Zineva at Cedric, na naudyukan ng kanyang pagtanggi, ay naglabas ng malalakas na aura na tanging ang mga nasa Yetro Declan rank lang ang maaaring gumamit. Sa harap ng mapangwasak na puwersa, si James ay nakatayong hindi kumikibo, ang presyon ay tila walang epekto sa kanya. Nahuli sa tumitinding tensyon, natagpuan ni Slyvia ang sarili sa isang dilema. Hindi siya sigurado kung sasama siya sa kanila para pasunurin si James o tatabi. Nanlaki ang mata ni Zanova sa gulat. Ikaw. Itinaas ni James ang kanyang kamay, hinawakan ang espada, at sinabing, isang magandang spiritual tool. Mali ang pinili ninyong dalawa. Boom! Boom! Dalawang malalakas na pagsabog ang nagpabalik kay Zineva at Cedric, na hamampot sa malawak na palasyo sa likuran nila at napaatras ng libo-libong light years. Habang nagpapakatatag sila, pareho silang umubo ng dugo at bakas sa kanilang mga mukha ang pagkagulat. Si Sylvia, na nanatili sa gilid, ay namangha sa lakas. Ikaw, napakalakas mo. Binawi ni James ang kanyang espada, itinaas ito, at nakangiting sumagot, hindi ito tungkol sa lakas ko, kundi sa napakahusay na kalidad ng sandata na ito. Hindi pwedeng totoo yan. Napakadali niyang napatumba ang dalawang powerhouse sa Yetro Declan rank. Gaano siya kakilakilabot sa buong puwersa? Hindi naniwala si Slyvia sa sinabi ni James. Naikuyom ni Zineva ang kanyang mga kamao at sumigaw, minamaliit natin ang ating kalaban. Dapat tayong maging todo, Cedric. Kung hindi, ito ay magiging mantsa sa ating mga pangalan. Ngumuso si Cedric, kung gayon, patayin natin siya. Kinasuhan na naman ng dalawa si James. Biglang napuno ang lugar ng purple gold sword lights, spectral fists, at mga palad na nakatutok kay James mula sa bawat direksyon. Matibay na tumayo si James, naliligo sa isang 10 kulay na glow at isang karagdagang crimson barrier. Nahaharap sa mabangis na pagsalakay, mahinahon niyang hinihigop ang mga ito at lumabas na hindi nasaktan. Dahil sa nakakatakot na pagpapakita ay natigilan ng mayabang na sina Zineva at Cedric, na kumukulo sa galit nang makabawi sila sa kanilang katahimikan. Sigaw ni Cedric, bakit hindi ka kumikilos, Slyvia? Huwag mong kalilimutang naghihintay din sa atin ang iyong Panginoon sa 33 langit. Tumingin si Sylvia kay James, natatarantang sinabi, napakatigas ng ulo mo. Humihingi ako ng paumanhin kung kailangan kong gawin ito. Sa sinabi nito, nag-ipon siya ng napakalaking alon ng tubig gamit ang mabilis na pag-alon ng kanyang mga kamay. Gayunpaman, bago niya mailunsad ang pag-atake, inihagis ni James ang Dawnblaze form at pinaalis siya. Tumayo si James kung saan naroon si Sylvia, ilang sandali ang nakalipas at sinabing, ang pagligtas sa iyong buhay ay ang pinakamalaking lawak ng aking kabaitan. Ngumisi si James, good. Nandito na ang lahat. Bilasan ko at papatayin kayong lahat ng sabay-sabay. Naramdaman ni Zineva na may mali at nagtanong, ano ang nangyayari? Isang powerhouse ang tumitig sa tore at nagsabi, imposible ito. Hindi ba siya nakulong sa loob ng formation? Isang nakababatang powerhouse ang nanunuya. Hindi, baka nambobola siya. Walang makakatakas sa Demonbind formation. Nang matapos siyang magsalita, isang pulang dugong ningning ang sumili sa kanyang likuran at agad siyang napawi. Ang marahas na pagsabog ay nagdulot ng kanyang laman at dugo na tumalsik kung saan-saan. Ang mga shockwave ay kumalat, na naging sanhi ng pagyanig sa lugar. Nawala ng balanse ang iba pang mga powerhouse, nanginginig sa lakas na may takot na mga ekspresyon. Kasabay nito, ang Purple Gold Tower sa lupa ay pumutok, nagpapadala ng shockwave sa bawat direksyon, na lalong nagwasak sa 30th heaven na nawasak na. Kasunod nito, 6 lamang sa mga powerhouse ang nanatili sa kawalan, ang kanilang bilang ng mga pisikal na clone ay lumiliit mula sa marami hanggang 12 na lamang. Si Zineva ang unang nag-react at sumigaw, patay na si Lord Silas. Lumingon ang ibang mga powerhouse, at nakita ko si James na nakatayo sa kawalan kung saan naroon ang mga batang powerhouse. Ang kanyang poster ay nakaka-relax habang ang kanyang mga kamay ay nasa likod, ang kanyang buong katawan ay kumikinang na may 10 kulay na liwanag na sinag. Hindi man lang ako nagawang bitag ng mga tanga. Bakit magpapatuloy pa? Nanlaki ang mga mata ni Cedric sa gulat,
Saka siya umungol, hindi. Hindi ito posible. Paano siya nakatakas sa Demon Bind Formation? Nakatitig din kay James ang ibang powerhouses, puno ng takot at hindi makapaniwala ang mga mata. Nakangiting sabi ni James, "Game over." Ang mga powerhouse sa Yitro Declan rank dito ay mas mahina kaysa sa mga nasa Great Historial Land. Sa sinabi nito, binaliktad niya ang kanyang kamay, at isang napakalaking porma sayon ang bumaba. Ang kalangitan ay napuno ng kulay abo na ulap, at ang tunog ng mga kampanang tumunog ng sabay-sabay ay umalangaw, na naging dahilan ng marahas na pagyanig sa buong ika-30 langit. Ang 6 na powerhouses ay tulala sa kawalan. Bago pa sila makapag-react, isang napakalaking kampana ang bumaba at nakulong sila. Makalipas ang ilang sandali, bumalatay ang makulay na kidlat, sumiklab ang apoy, at bumulwak ang marahas na hangin sa loob ng porma sayon. Ang 6 na powerhouse na nakulong ay biglang nahaharap sa maraming malalakas na puwersa. Ito ang Galit Wind. Mag-ingat ka! Galit na sigaw ni Zineva, saka nagpatawag ng 3 glazed tower. Inikot nila ang kanyang katawan at ipinagtanggol siya laban sa mga pag-atake. Mabilis ding ipinatawag ng ibang powerhouses ang kanilang supernatural powers para ipagtanggol ang kanilang sarili. Inilibot ni Lizia ang kanyang mga mata at sinabing, "So hindi mo na ako kailangan ngayon." Ngumuso si James. "Malaki ka ng babae ngayon, kaya huwag kang manggulo." Mabilis na tumango si Zinebs bilang tugon. Bago pa siya makapagsalita ay biglang natigilan ang porma sayon. Inactivate ni James ang Chaos Yin-Yang Eyes at hinanap ang kanyang Soul Energy Ball, agad na nakuha ang lahat ng impormasyon. Inabot niya ang kanyang kamay at sinipsip ang Soul Energy Ball sa kanyang kamay. Pagkatapos, dinurog niya ito ng pira-piraso. Napasigaw si Zineva at biglang nahulog sa nagliliyab na 10 kulay na apoy. Nanlaki ang mata ni Sylvia sa takot matapos masaksihan ang brutal na eksena. Maging si Lizia ay may pagtataka sa kanyang mukha. Bakit mo siya pinatay? Habang dahan-daang itinaas ni James ang kanyang kamay, hinayaan niyang magkalat ang durog na Soul Energy Ball ng paunti-unti. Hindi na siya kapaki-pakinabang, kaya hindi na kailangang panatilihin siya. Nagulat, nilapitan siya ni Lizia at sinabing, "Pero nasa Yitro Declan rank siya. Maari sana siyang kainin nina Hemera at Fennec." Bago pa siya matapos magsalita, ang nakakatakot na pulang ilaw ay bumaril mula sa mga mata ni James at agad na hinawakan ang Soul Energy Ball sa mga kamay nina Hemera at Fennec. "Master, magpo-protesta na sana si Fennec, ngunit agad na tinakpan ni Hemera ang kanyang bibig. Bulong ni Hemera, "Shut up. Dapat may dahilan si Master." Matapos hanapin ni James ang Soul Energy Balls, dinurog niya ang mga ito ng walang exception. Si Hemera at Fennec ay parang mga bata na kinuha sa kanila ang kanilang mga lollipop. Nabigo, ang kanilang mga ulo ay nakayuko. Matapos ikalat ang mga labi ng durog na Soul Energy Balls, sinabi ni James, "Hindi lahat ng bagay ay karapat-dapat itago. Mukhang nasa Yitro Declan rank sila pero nasa peak lang talaga sila ng Xerxo Declan rank. Naabot nila ang kanilang mga limitasyon at hindi na maaaring lumago." Tumingin siya sa malungkot na sina Hemera at Fennec, na nagpapaliwanag, "Kung ubusin mo ang mga ganitong uri ng Soul Energy Ball, maaari kang makapasok sa Declan rank. Gayunpaman, permanente kang makukulong sa Xerxo Declan rank." Nang marinig ang mga insight ni James, mabilis na inangat nina Hemera at Fennec ang kanilang mga ulo sa gulat. Ang Xerxo Declan rank ay hindi nila maabot sa ngayon. Gayunpaman, mayroon silang mga hangarin na higit pa sa pag-abot sa antas na ito nang arap sila balang araw na makamit ang Yitro, Soma, Historial Declan rank, at maging ang Declan Mahayana. Kahit na si James ay malupit, ang kanyang mga aksyon ay para sa kanilang sariling kapakanan. Matigas na sabi ni James, "Kung gusto mong lumakas, kailangan mong gawin ito ng hakbang-hakbang. Sa halip na ubusin ang mga panlabas na enerhiya, ang pagpapabuti sa pamamagitan ng iyong sariling pagsisikap ay mahalaga." Pagkatapos, tinawag niya ang Wisdom Tower at ang Perceiver Tower. Pagkatapos, sinabi niya, "Ang mga kapangyarihan ng 10 banal na templo ay natipon sa loob ng 2 toreng ito. Matagal na kayong dalawa sa akin. Oras na para bigyan ko kayong dalawa. Sige na."
Kung ano ang mga pagkakataon o taas na mararating mo, depende ito sa iyong determinasyon at kalooban. Ang mga mata ni na Hammer at Fennec ay kumikinang sa pananabik. Akmang talon si Fennec, hinawakan siya ni Hammer. Pero guro, aakyat ka na sa 33 langit at kakalabanin mo si Yaeria. Kung papasok tayo sa tower ngayon, matatalo ka sa mga katulong. Dapat nating harapin ang anumang bagay na magkasama. Napagtanto ang intensyon ni Hammer, mabilis na sumang-ayon si Fennec, mag-away tayo, Master. Papasok tayo sa mga tore pagkatapos ng labanan. Tumawa at nang asar si Lysia, mga tapat na bata. Sa kasamaang palad, kayong dalawa ay mahina pa rin at hindi gaanong makakatulong. Mas mainam na pumasok sa mga tore at maabot ang Declan rank sa lalong madaling panahon. Sa paggawa nito, ang porma sayon ni Master ay may lalabas ang buong potensyal nito. Ngumiti si James sa kanila at hinimok, umalis na kayo. Nagpalitan ng tingin sina Hammer at Fennec, pagkatapos ay nagdikit ang kanilang mga ngipin. Sa sumunod na segundo, nag-transform sila sa mga light beam, bawat isa ay pumapasok sa isang tore. Matapos itago ni James ang mga tore, inilagay ni Lysia ang kanyang mga kamay sa likod niya at nagtanong, bakit hindi ko makitang nasa tuktok sila ng Xerxo Declan rank at hindi ang Yitro Declan rank? Itinuro ni James ang mga katawan sa loob ng porma sayon at ipinaliwanag, ang kanilang mga kapangyarihan ay hindi mula sa loob ng kanilang mga kaluluwa, kundi mga katawan. Tingnan mo ang sarili mo kung hindi ka naniniwala sa akin. Nagdududa, bumaba si Lysia mula sa langit. Matapos suriin ang ilang mga katawan, agad niyang naunawaan ang sitwasyon. Damn it, Yaeria. Ibinigay niya ang kapangyarihan ng Tai Chi Soul Pearl sa lahat. Alam kong kakaiba ang pagkakaroon ng napakaraming powerhouse sa Yitro rank sa ibaba ng 40th heaven. Kaya ito ay dahil sa Tai Chi power. Itinuro ni James si Sylvia sa likod niya at sinabing, hindi lahat sila nag-isip. Kaka-rating lang niya sa Yitro Declan rank at isang bihirang hydrogen ate, na nagtataglay ng katawan na may elemento ng tubig. Tumingin si Lysia kay Sylvia at instinctive na nagtanong, plano mo bang gawin siyang babae kapag wala si Thea? Nanlaki ang mata ni James sa tanong nito. Sa kabilang banda, si Sylvia, kahit hindi makapagsalita ay namula ang kanyang pisngi. Nagpatuloy si Lysia, sa tingin ko. Inactivate kaagad ni James ang Dawnblaze form, nilapitan siya, at tinakpan ang bibig niya. Ma'am. Sumimangot si James, enough. Ngayon, oras na para gampanan ang iyong bahagi. Inalis ni Lysia ang kamay ni James at inakusahan, halimaw ka. Talaga bang iniisip mo na kunin mo rin akong babae? Narcissist ka ba? Ako ang pangalawang katawan mo. Ma'am. Tinakpan ulit ni James ang bibig niya at galit na sinabi, tama na. Kailan ka pa naging pervert? Napakabata mo pa at hindi dapat magkaroon ng ganyan, maruming pag-iisip. Nakatitig sa kanya si Lysia, hindi nakapagsalita. Napabuntong hininga si James. Mag-focus tayo sa mga importanteng bagay. Kahit na ang mga taong ito ay wala talaga sa Yitro Declan rank, nakaupo sila sa isang tambak ng kapaki-pakinabang na impormasyon. Umatras si Lysia at agad na nagtanong, may balita ba tungkol kay Thea? Umiling si James at sinabing, hindi. Gayunpaman, natuklasan ko mula sa kanilang soul energy balls na isang bitag ang na-set up para sa amin sa Tai Chi Grand Temple. Hindi bababa sa 5 powerhouse sa Soma Declan rank ang naghihintay sa atin. Matapos bawiin ang kanyang kamay, tumalikod si James at Ninition, galing sila sa iba't ibang templo sa ibaba ng ika-40 langit. Sa ibabaw, nagpapanggap silang ng ganyo ni Yaeria na hulihin ako at pinipilit akong isuko ang espiritu ni Morgoth. Gayunpaman, sinusubukan nila akong bitag sa kawalang hanggan upang matiyak na hindi ako haadlang sa paraan ni Marcy na maging Supreme Path. Nanlaki ang mata ni Lysia sa gulat. Tanong niya, pero paano nila malalaman na umalis tayo sa Great Historical Land? Paano nila nalaman na I set up ang bitag sa ika-30 at 33 langit ng maaga? Sa pagsasaalang-alang na kontrolado natin ang 10 banal na templo at Marcy, imposibleng kumalat ang balita ng napakabilis. Kahit noong pumasok tayo sa Zymergy, si Egor ay lumalaban para sa iyo. At saka, mayroon kang homeroom hidden bid, at hindi ka nila dapat ma-detect.
Si Lizia, na laging matalino, ay itinuro ang mahalagang isyo sa kamay. Nakangiting sabi ni James, paano kung may nakasubaybay na sa atin bago pa ito? Nagsalubong ang kilay ni Lizia sa realization. Ngumiti si James at sinabing, huwag na nating i-spell out. Mas gugustuhin kung may maghatid sa amin kung saan nakakulong sina Light, Thea at Abelard. Habang si James ay umatras mula sa talakayan, pabalik sa pormasayon, si Lizia ay nag-alinlangan na sabihin ang kanyang pag-aalala. Ang ika-30 langit ay naiwan sa isang mapaminsalang kalagayan pagkatapos ng labanan. Sa mga guho, daan-daang mga nilalang na lubhang nasugatan sa Zeklan rank ang nakaupo sa mga posisyong lotus, na inihahatid ang kanilang mga kapangyarihan upang gumaling. Marami sa mga alagad, tagapag-alaga, makalangit na landas, at mga pinuno ng Tai Chi ang kabilang sa mga nasugatan. Ito ang mga mahahalagang tao na nagsilbi sa Tai Chi, at nakatalaga sa iba't ibang bahagi ng Greater Realms. Itinuring silang mga piling tao niya. Saglit silang pinagmasdan ni James, at sumili ang nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Sa tingin mo ba magagalit si Yeria kung papatayin ko silang lahat? Ngumisi si Lizia, walang kabuluhan iyon. Lahat ng nasa ibaba ng 33 langit ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Isa siyang Diyos at kayang buhayin sila anumang oras. Tanong ni James, paano kung patayin natin sila sa loob ng Years 1 Genesis Bell? Tumawa si Lizia. Ang iyong kinang ay walang hangganan, guru. Ipaubaya mo na sa akin. Pagkatapos magsalita, pinaandar niya ang Years 1 Genesis Bell at umaksyon patungo sa grupo ng mga nilalang. Biglang utos ni James, leave the familiar faces for now. Magiging kapaki-pakinabang sila. Sa susunod na sandali, ang Years 1 Genesis Bell ay bumaba mula sa langit at nakulong ang grupo ng mga nilalang, na pinupuno ang lugar ng mga hiyawan at hiyaw ng takot. Nilagay ni James ang mga kamay niya sa likod niya at nakangiting lumingon. Sa di kalayuan, nakita niya sina Kadira at Elva, na naghihintay ng pamumuno bilang mga gobernador ng Yin at Yang. Ang isa ay may hawak na mga perlas na espiritu, at ang iba pang mga balumbon, nagyelo sa sobrang takot. Nanlaki ang mga mata ni Kadira sa ganap na takot matapos masaksihan ang grupo na nakulong ng Years 1 Genesis Bell. Hinding-hindi niya maiisip na magiging massacre ng Tai Chi sect ang pangyayari. Kahit silang dalawa ay hindi nakaligtas sa kapahamakan. Tinuro ni Ilva si James at sumigaw, "You're 49." Nabalik si Kadira sa realidad at nauutal, kamusta ka pa? Kahit 7 powerhouse sa Yitro Declan rank ay hindi ka kayang pumatay. Halimaw ka ba? Nakangiting walang pakialam si James habang nagpapakawala ng masiglang 10 kulay na liwanag sa kanila, agad na pinalibutan sila at hinayla sila palapit sa kanya. Agad nilang sinubukang lumaban ngunit napagtanto nilang nabuklod na ang kanilang kapangyarihan. Hindi man lang kumikibo si James ngunit nagawa niyang i-seal ang kanilang kapangyarihan sa isang pag-iisip lamang. Upang masil ang kapangyarihan ng mga nilalang sa Xerxo Declan rank, kailangan niyang magkaroon ng nakakatakot na lakas. Matagal na ninyong pinangarap na maging Yin at Yang Governor, di ba? Sige, pagbibigyan ko ang hiling mo. Ang katawan ni James ay sumabog na may dugong pulang ilaw, na mabilis na bumalot kina Kadira at Ilva. Kaagad, ang mga espiritong perlas at mga balumbon sa kanilang mga kamay ay sumanib sa kanilang mga katawan, na nagpakawala ng isang putok ng lila-gintong liwanag. Arg! Sa isang pag-iyak, iniunat ni Kadira ang kanyang mga braso, at isang lilang gintong ningning ang bumungad sa kanyang katawan. Pumalakpak siya sa langit, nakawala sa pulang ilaw ni James. Isang matalim na sigaw din ang binigkas ni Ilva at umakyat sa kawalan, na nababalot ng gintong halo. Ang mga nakakatakot na kapangyarihan ay lumitaw mula sa kanilang mga katawan, mabilis na tumagos sa buong ika-30 langit. Sa sumunod na segundo, sa ilalim ng 2 gintong ilaw, ang ika-30 langit na naging mga guho ay naibalik sa orihinal nitong anyo. Maging ang Havenworth Palace, na gumuho, ay muling bumangon. Itinaas ni Kadira ang kanyang ulo at tumawa. 49, salamat. Hinayaan mo akong tunay na pagsamahin ang lahat ng Yang Divine Pearls at tanggapin ang pagpapala ng nakaraang mga iniisip ng Tai Chi. Ngayon, opisyal ko nang pinagkadalubhasaan ang Heliarch Power at naging isang tunay na gobernador ng Yang. Ha 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 ha.
Ang dating gobernador ng Yang ay hindi man lang makabisado ang kapangyarihang ito, kaya ang kanyang paglilinang ay umabot lamang sa ikapitong Zeklan rank. Sa kabilang banda, naabot ko na ang Yitro Declon rank mula sa Xerxo Declon rank. Pagkatapos, itinaas ni Ilva sa kawalan ang kanyang mga kamay at tuwang-tuwang sinabi, isinasama ko na ang lahat ng Hemnesarch Divine Pearls at natanggap ang pagpapala ng mga naunang iniisip ng Tai Chi. Naabot ko na rin ang Yitro Declon rank mula sa Xerxo Declon rank. Habang tumatawa ay napatingin si Kadira kay Ilva. Magaling. Ilva, hindi na tayo tuta sa awa ng iba. Dapat nating pasalamatan ang pinili. Upang ipahayag ang ating paggalang, dapat tayong magtulungan at paalisan ang espiritu ni Morgoth sa kanyang katawan bago siya paikop at ibigay sa Tai Chi. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Ilva. Kadira, tinulungan kami ni James. Bakit ka naghihiganti kung nagpapasalamat ka sa kanya? Anong alam mo? Galit na sumigaw si Kadira, wala siyang ginawang kabutihan sa atin. Siya ang kalaban natin. Siya ang taong sinabi ni Tai Chi na hulihin natin. Nag-aalala si Ilva. Sabay kurap ng katawan niya. Humarap siya kay James. Maaari tayong maging yin at yang governor dahil ginamit ni James ang kanyang kapangyarihan para itulak tayo. Hindi ako papayag na saktan mo ang benefactor ko. Dahil doon, nagalit si Kadira. Natarante si James. Hindi inaasahan ang ugali ni Ilva. Mayroon bang gayong walang muwang na tao sa Tai Chi sect? Ilva, mawala ka. Biglang umungal si Kadira, hindi mo kailangang makipagsanib puwersa sa akin, ngunit hindi mo matutulungan ang ating kaaway. Tsaka kaaway siya ng teacher namin. Ipagkanulo mo ba ang aming guro at ang Tai Chi sect? Sa pagharap sa dagandong ni Kadira, natahimik si Ilva. James found the situation funny, but he helplessly said, Ilva, right. Hindi mo ako kailangang protektahan. Hayaan mo siyang lumapit sa akin. Hindi. Agad namang tumalikod si Ilva at sinabing, inaamin ko na malakas ka. Ang 7 powerhouse sa Yitro Declon rank ay maaaring hindi mo pa katugma, ngunit isinama na ni Kadira ang Yang Divine Pearls ngayon. Ang kanyang lakas ay nalampasan ang kapangyarihan ng 7 powerhouse sa Yitro Declon rank. Ito ay dahil siya ang pinuno ng ika-30 langit. Nang makita kung gaano kabalisa si Ilva, gustong magsalita ni James. Ngunit nag-ambala siya. Dapat mong lisanin ang ika-30 langit ngayon. Tutulungan kitang pigilan siya. Kapag umalis ka na sa Zymergy, baka hindi siya ang kapareha mo. Pagkatapos, si Ilva ay naging isang sinag ng amethyst gold light at dumiretso sa Kadira. Nang makitang nag-aaway sina Kadira at Ilva sa kawalan, tumawa ng mapait si James at umiling. Sa sandaling iyon, narinig ang boses ni Lysia. Ha! Bakit sila nag-aaway? Pakiramdam ko wala rin akong magawa. Humalaklak si James. Nais kong pagsamahin ang dalawang kayamanan noong una. Hindi ko inaasahang magpapasalamat ako. 1/3. Nang marinig iyon, napatawa si Lysia. Mukhang hindi sinasadyang ninakaw mo ang talento ni Tai Chi. Napatingin si James kay Kadira at Ilva na nag-aaway sa kawalan. Naglabas siya ng garapon ng Chaos Absinthe at some andal sa isang bato. Dahan-dahan siyang umupo. Sa oras na ito, lumawak ang Years 1 Genesis Bell hanggang sa panig ni James. Pinisil ni Lysia ang 4 na figure mula rito at inihagi sa harap ni James. Dapat kilala mo silang mabuti. Maaari mong harapin ang mga ito sa iyong sarili. Pagkatapos, tumalikod si Lysia at bumalik sa Years 1 Genesis Bell. Tinago ni James ang Chaos Absinthe. Sa pagtingin sa mga figure na nakaluhod sa kanyang harapan, sinabi niya, mga kaibigan ko, kumusta na kayo? Natigilan ang 4 na figure. Nagtaas sila ng ulo. Nang makita nila ang mukha ni James, para silang nakita ng mga yumao nilang ninuno. F-49. James. Buhay ka pa. J. James. Nang marinig ang kanilang mga bulalas, ngumiti si James at sinabi, kayong 4 ay dating Grand Patriarch ng mga sikat na Orthodox mula sa Genesis World. Hindi ako karapat-dapat sa iyong mga pana. Nang marinig ng 4 na figure ang panunuya sa kanila ni James, nagpalitan sila ng tingin. Pagkatapos, bumalatay ang takot sa kanilang mga mukha. Pamilyar sila kay James. Kung tutuusin, nakipag-away sila sa kanya noon.
Kadalasan, kapag nagkita ang mga kalaban, magagalit sila. Pero ngayon, napagtanto nila na wala na silang pagkakataong magalit sa muling pagkikita ni James. Pagkatapos ng lahat, si James ay isang pag-iral na hindi man lang natakot sa 7 powerhouse sa Yitro Declan rank, pabayaan na sila sa Zeklan rank. James, nauutol na sabi ni Matanaya, okay lang ba si Zitlali? Ayos ba ang ating Lostes sect? Napatingin si James kay Matanaya. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Isang sinag ng pulang ilaw ang bumalot sa katawan ng huli. Sa sumunod na segundo, 12-dosenang puting ilaw ang bumungad sa katawan ni Matanaya. Sa sandaling iyon, ang 10 kapangyarihang ibinigay sa kanya ni Tai Chi ay inalis. Inalis din ang sumpa ng Tai Chi. Kasabay nito, ang cultivation rank ni Matanaya ay bumaba mula sa 9th Zeklan rank hanggang sa peak ng Consummation Years 1 Daeon ranks 9th Tribulation. Nang makita ang mga pagbabagong nangyayari sa kanyang katawan, hindi nalungkot si Matanaya. Sa halip, natuwa siya. Sa sumunod na segundo, yumuko siya kay James. Salamat sa pag-alis sa akin sa paghihirap. Naging mahirap para sa iyo. Napatingin si James kay Matanaya. Nasiyahan ka sa kapangyarihan ng isang powerhouse sa Zeklan rank. Ngayong bumalik ka sa kung saan ka nagsimula, baka malungkot ka ng ilang panahon. Ayoko. Mabilis na umiling si Matanaya. Sa tingin mo ba gusto ko ang Zeklan rank? Napangiti si James. As expected of Sir Matanaya. Parang hindi nagbago ang pagkakaibigan namin. Huwag kang mag-alala. Kapag bumalik tayo sa Genesis World, bubuti ang lahat. Sa iyong determinasyon at pangunawa, babalik ka sa Zeklan rank at maaaring maging sa Declan rank. Magiging mahusay iyon. Pagkatapos, nagbago ang ekspresyon ni Matanaya nang sabihin niya, siya nga pala, ang mga Celestial Sage ay pinipigilan sa Zymerjay. Sila ay nailigtas ni Egor. Sinabi ni James, masyadong mahina ang iyong cultivation ngayon, dapat kang magtago sa Years 1 Genesis Bell. Pagkatapos, gumawa siya ng isang gesture gamit ang kanyang daliri. Agad na pinabalik si Matanaya sa Years 1 Genesis Bell. Nang makita nila ito ay agad yumuko sina Zayden, Zolani at Izert na nasa lupa. James, tulungan mo kami, dahil magkakilala na tayo dati. Tama na yan. Hindi kami magkakilala kung hindi kami nag-aaway. Matagal na tayong magkakilala. Ayoko na ng Zeklan rank o Draverius rank. Gusto ko lang ng sarili kong paglilinang. Ayokong kontrolin ng iba. Ayokong maging alipin ng iba. James, please save me, sabi ni Izert. Nang marinig ang 3 powerhouse na nagmamakaawa, inilibot ni James ang kanyang mga mata. Ang 3 sa kanila ay palaging tapat sa Tai Chi. Dati, nagtutulungan pa silang tanggalin si James. Ngayon, nagmamakaawa sila at umiiyak. Kung gaano sila kawalan Gia. Samantala, sa kawalan, si Ilva ay natangay ni Kadire kasunod ng malakas na pagsabog. Habang nalilibugan siya, nahuli siya ni James. Noon lang niya pinatatag ang sarili. Lumuwa siya ng puno ng dugo at tumingin kay James. Bakit nandito ka pa? Bilasan mo at umalis ka na. Mas mahina ka sa asawa ko. Walang magawa, umiling si James. Dahil itinuring mo ang mga kaibigan at pamilya bilang mahalaga, ang iyong buhay ay nailigtas. Pagkatapos, sinundot niya ng 2 daliri ang katawan ni Ilva. Kasunod ng isang sinag ng pulang ilaw, natigilan si Eva. Anong ginagawa mo? Nag-aalalang tanong ni Ilva. Sa sumunod na segundo, nagtaas ng ulo si James. Itinulak niya ang kanyang palad, at isa pang pulang ilaw ang bumungad sa kawalan. Si Kadira, nalalapit na sana, ay natigilan. Nabangga niya agad ang pulang ilaw. Pagkatapos, sa ibaba ng Kadira, isang bola ng pulang apoy ang nag-apoy. He snorted disdainfully. Sa tingin mo ba ang isang bola ng apoy ay makakasakit sa akin? Pagkatapos nito, pinagpag niya ang kanyang mga binti at sinipa ang bola ng apoy. Tapos, tumawa na naman siya. 49, sa tingin mo ba ay hindi ka na magagapi matapos na pumatay ng 7 powerhouse sa Yitro Declan rank? Ang 7 powerhouse sa Yitro Declan rank ay peke. Isa akong totoong powerhouse sa Yitro Declan rank. Tinulungan mo akong maging isang tunay na gobernador ng Yang. Binabaril mo ang iyong sarili sa paa. Eto, invincible ako. Gayunpaman, dahil tinulungan mo akong maging gobernador ng Yang ngayon,
maaari kong hayaan kang magdusa ng mas kaunti. Matatali ang iyong mga kamay. Pupunta ka at makikita mo si Tai Chi kasama ko. Siguro maaari kong ilagay sa magandang salita para sa iyo sa Tai Chi. Sa ganitong paraan, hindi ka masyadong maghihirap. Kung hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Nag-click si James sa kanyang dila. Laruan ka lang. Sa tingin mo ba mababago mo ang mundo? Pagkatapos, gumawa siya ng isang hakbang. Sa sumunod na segundo, naging dalawa ang bola ng pulang apoy na pinalayas ni Kadira. Tapos, naging apat sila. Pinuno nila ang buong langit at nilamon siya. Anong nangyayari? Lumingon si Kadira at tumingin sa paligid niya. Nakaharap sa pulang apoy, natarante siya. Imposible ito. Ang lugar na ito ay nasa ilalim ng aking kontrol. Kahit ang elemental power ay kailangang makinig sa akin. Pagkatapos, ikanaway niya ang kanyang mga kamay. Isang sinag ng amethyst gold light ang kumalat, ngunit ito ay nilamon ng pulang apoy. Pagkatapos nito, inatake ng pulang apoy si Kadira. Sa oras na ito, sa kawalan, habang ang isang napakagandang banal na liwanag ay kumikislap, isang amethyst gold cloud na tumakip sa kalangitan ng bumalot sa buong ika-30 langit. James, itigil mo na yan, sabi ng isang boses. Napakunot ng noo si James dahil sa biglaang marangal na boses. Sa sumunod na segundo, isang sinag ng kahanga-hanga at banal na gintong liwanag ang bumalot kay Kadira. Kasabay nito, ang pulang apoy ay itinapon ng amethyst gold holy light. Mabilis na ikanaway ni James ang kanyang kamay. Isang bola ng pulang apoy na mas nakakatakot ang lumitaw. Ito ay bumuo ng isang singsing ng mainit at pulang apoy sa paligid ng Kadira. Ito ay hindi mapigilan. Nagulat si Kadira sa eksenang ito. Hindi na siya mayabang. Sa oras na ito, isa pang amethyst gold holy light ang tumama. Nagbuo ito ng pangalawang pader sa paligid ng Kadira, na hamarang muli sa pulang apoy. James, lalaban ka ba sa buong Zymergy? Muling tumunog ang malakas na boses sa kawalan. Ikaw ang pinili at ang pag-asa ng lahat ng may buhay. Hindi mo masisira ang iyong kinabukasan dahil sa isang sandali ng udyok. Nag-aalalang tumingin si Ilva kay James. Ang pinili. Biglang sumigaw si Kadira, Wesley. Nakipagsabuatan siya kay Morgoth at sinubukang magdulot ng kaguluhan sa Zymergy. Ako ay ipinadala ng Tai Chi upang dalhin siya sa 33rd heaven. Hindi ko inaasahan na lalaban siya. Dapat siyang maparusahan. Higit sa lahat, si Ilva na binigyan ng posisyon ng Yin Governor ay nakipagsabuatan sa kanya. Siya ay nagtaksil sa Tai Chi. Dapat din siyang parusahan. Nang marinig iyon, sumigaw si Wesley, Kadira, shut up. Gusto mo na bang mamatay? Mayabang na sumigaw si Kadira, hindi niya ako kayang patayin. Hindi rin siya matapang para patayin ako. Ang aking guro ay ang pinuno ng 33 langit. Naman ako ang mga naunang iniisip ng Tai Chi at isinama ko ang Yang Divine Pearls. Ako ang tunay na gobernador ng Yang. Ako. Bago pa man siya makatapos sa pagsasalita ay itinulak ni James ang dalawang kamay. Dalawang sinag ng nakakatakot na pulang ilaw ang patungo kay Kadira. Kasunod ng dalawang malalakas na pagsabog, gumuho ang dalawang amethyst gold wall sa paligid ng Kadira. Ang amethyst gold cloud na bumalot sa lugar ay nanginig din. Hindi. Takot na sigaw ni Kadira. Agad siyang nilamon ng pulang apoy sa paligid niya. Sinunog nila siya, pinaikot siya at napaikot ng masakit. Sa pangit na mukha, napasigaw siya sa sakit. Nang makita iyon, napatikip si Ilva sa kanyang bibig sa gulat at nanginginig. Samantala, namutla ang mukha ni Zayden, Zolani at Izard. Sa sobrang takot ay hindi na sila naglakas loob na huminga. Sa kawalan, bumulong si Wesley, ito ang bloodshade flame ni Emperor Yarden. Ilang sandali pa, kasunod ng huling pagsigaw ni Kadira, agad siyang sinunog at pino. Siya ay naging isang nakasisilaw na lilang espiritual na perlas. Sa hindi mabilang na pulang apoy, bumalik ang perlas sa kamay ni James. Paano ito posible? Tiningnan ni Ilva ang purple spiritual bead sa kamay ni James. Paano si Kadira magiging isang espiritual na butil? Masyadong mataas ang tingin mo sa kanya.
Ngumuso si James at sinabing, ang mga naunang iniisip ng Tai Chi at ang Yang Divine Pearls ay nangangailangan ng vector para gamitin ang Bloodshade Flame para gawing Heliarch Spiritual Pearl. Ito ay isang bihirang material upang i-cast ang Golden Body. Tapos, nagtaas ng kilay si James at sinulyapan si Ilva. Siyempre, kung makakasama ang isang tao sa Hemnoarch Divine Pearl, posibleng direktang mag-cast ng Ultimate Golden Body. Pagharap sa matalim na tingin ni James, si Ilva ay napaatras ng 2 hakbang na takot na takot. Malinaw na siya ang Hemnoarch Divine Pearl sa mga mata ni James, ngunit ayaw niyang mamatay tulad ng pagkamatay ni Kadira. Nakakakilabot. Nang makitang namutla ang mukha ni Ilva, ngumiti ng masama si James. Ang iyong kabaitan ay nagligtas sa iyo, ngunit dapat mong igalang ako. Napayuko si Ilva na nanginginig. Pero nasa ilalim ako ng Tai Chi sect. Kabanata 6775. Mula sa sandaling ito, ikaw ay hindi. Overbearingly, sinabi ni James, ang kasuklam-suklam na Tai Chi ay hindi karapat-dapat sa iyong kabaitan. Ang banal na Zymergy ay hindi karapat-dapat na ipagsapalaran mo ang iyong buhay para dito. Ibinaba ni Ilva ang ulo at tumahimik. Maya-maya, dahan-dahan siyang lumuhod sa lupa at yumuko kay James. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga aksyon ay nagpahayag ng kanyang desisyon. Pinili ni Ilva na isuko ang sarili kay James. Samantala, sa gilid naman ay hindi napigilan ni Zayden, Zolani at Izert na nakaluhod sa lupa ang paghinga. 49 ang unang tao na lantarang pumatay kay Kadira na protektado ni Wesley sa harap ni Wesley. 49 din ang unang tao na nag-recruit ng mga talento mula sa Tai Chi sect sa ika-30 langit na nasa ilalim ng kontrol ni Tai Chi. Sa nakaraan, 49 ay wala sa Genesis World. Sa isang kisap mata, nagbago ang lahat. Ang mga Grand Patriarch ng Super Orthodox ay malamang na hindi pa kwalipikadong magdala ng sapatos ng 49 ngayon. Ito ay lubhang nakakahiya sa kanila. Hindi nila ma-flip ang script at mabura ang kahihiyan. Kinawayan ni James ang kamay niya at pinasok si Ilva sa espasyo. Pagkatapos, tumingala siya para makita ang amethyst gold cloud sa kawalan. Kwalipikado ba akong makita ang iyong ginintoang katawan ngayon? Napabuntong hininga si Wesley. Ngayong malakas ka na, lalapitan mo na ako. Hindi ko kailanman naiintindihan ang iyong paninindigan. Sabi ni James, so, I can't define our relationship. We are not enemies, but we are not friends. We are not close. We don't have a past. We are just acquaintances. Naging mabagsik ang boses niya. Gayunpaman, lagi kong isaisip ang kabaitan ng pagbibigay sa akin ng panibagong buhay, pagkikita at paggabay na ibinigay mo sa akin. Ang 3 uri ng kabaitan na ito ay ang 3 dakilang pabor. Pagkatapos nito, kung nabubuhay pa ako, maaari mong angkinan babalik sila anumang oras. Dahil doon, natawa si Wesley. Sige. Kukunin ko ang isa ngayon. Mangyaring umalis sa Zymergy ngayon din. Natahimik si James. Anong problema? Nagtanong si Wesley, babalik ba ang matuwid at dominanteng si James sa kanyang mga salita? Muling itinaas ni James ang ulo at pinaikit ang mga mata. Gusto kong iligtas ang asawa ko. Sinong asawa ang sinasabi mo? Tanong ni Wesley. Kumunot ang noo ni James. Sir Wesley, ngayon ko lang nasabi. Pagkatapos nito, kung buhay pa ako, maaari mong kunin ang 3 pabor anumang oras, ngunit hindi kasama ang oras na ito. Alam kong matalino ka at matapang. Bumantong hininga si Wesley at sinabing, ngunit sulit ba na gawin ang isang bagay na alam mong mabibigo ka? Huminga ng malalim si James. Kung sa tingin ko ito ay katumbas ng halaga, ito ay. Walang sinabi si Wesley. Sa halip, isang amethyst gold light ang dumaan. Isang screen ng hindi regular na hugis ang lumitaw sa harap ni James. Nagpakita ito ng grupo ng mga powerhouse na nakatayo sa Third Heaven's Tai Chi Grand Temple. Batay sa liwanag at aura, ang powerhouse na may pinakamababang cultivation rank ay nasa Xerxo Declan rank. Mayroong 5 powerhouse sa Soma Declan rank. Pinalibutan nila ang isang parihabang kama na gawa sa jade na naglalabas ng malamig na aura. Makahulugan ang mga ekspresyon nila. Nasa kama ang isang napakagandang babaeng buhay na may chiffon lamang na nagkotikip sa kanyang katawan.
Napuno siya ng dugo. Nakakakilabot. Parang patay na siya. Siya pa rin. Thea. Biglang sumigaw ng masakit si James. Inabot niya ang kanyang kamay, gustong sunggaban ang eksena. Sa kasamaang palad, nawala ang eksena. Nasa iyo pa rin ang inner demon mo. Kaya mo bang mag-concentrate? Muling tumunog ang boses ni Wesley. Kahit na makapangyarihan ka at kayang lumaban sa 5 powerhouse sa Soma Declan rank, nasa kanila ang taong pinakamamahal mo bilang isang hostage. Paano mo maibibigay ang lahat? Pagharap sa sinabi ni Wesley, naikuyom ni James ang kanyang mga kamao. Sa pulang mata, itinaas niya ang kanyang ulo. So, ito ay isang bitag. Sigaw ni Wesley, pinili ni Zymergy ang 5 pinili. Gusto mo bang ikaw ang unang mamatay? Ngunit kailangan kong iligtas ang aking asawa. Matigas na umungol si James. Hindi mo lang mailigtas ang asawa mo, mamamatay ka rin. Matutupad mo sila. Hindi ba't walang kwentang sakripisyo? Katwiran ni Wesley kay James. At saka, siya ang light heavenly path. Hindi mo siya tunay na asawa. Nagulat si James. Bigla siyang natahimik. Sa oras na ito, sa labas ng kawalan, isang mapanlinlang na boses ang tumunog. Master, huwag kang maniwala sa kalokohan niya. Ito ay isang kasinungalingan. Isa itong ilusyon na ginawa niya. Pagkatapos, si Adina ay naging isang sinag ng amethyst gold light at lumitaw sa tabi ni James. Sinulyapan siya ni James at napagtantong may mga sugat siya. Kumunot ang noo niya. Nasaan si Clayton? Natalo ko na siya, kaya nahihiya siyang makita ka. Tumakas siya. Niyugyug ni Adina ang kanyang katawan. Isang sinag ng amethyst gold light ang bumungad sa kanyang katawan, at ang mga sugat sa kanyang katawan ay gumaling. Pagkatapos, tumingin siya sa amethyst gintong ulap sa kawalan. Guro, huwag kang maniwala sa kanya. Sina Yeria at Wesley ay parehong taga Zymergy. Kaaway natin sila. At saka, alam ko kung saan ang totoong lokasyon ng Light Heavenly Path. Hindi niya tayo maloloko. Napakunot ang noo ni James nang marinig siya. Samantala, walang magawa si Wesley sa mga oras na ito. James, naiintindihan ko na ang lahat. Nakuha mo na ang mana ni Emperor Yarden. May kapangyarihan kang kontrolin ang buong dakilang lupang pangkasaysayan. Tama. Tumango si James. Anumang mga trick na mayroon ka sa iyong manggas, magagamit mo silang lahat. Sige. Walang magawang sinabi ni Wesley, mayroon ka ng lakas upang pukawin ang gulo sa Zymergy. Bilang isang clone, hindi kita mapipigilan. Kung gusto mong matukoy kung tayo ay mga kaaway o kaibigan, maghintay hanggang sa ikaw ay gumawa ng kaguluhan sa ika-30 langit. Pagkatapos, puntahan mo ako sa ika-40 langit. Ngunit gusto kong ipaalala sa iyo na ang tanging mga tao na maaaring makapinsala sa iyo ay ang mga taong pinakamalapit sa iyo. Ang mga taong pinakamalapit sa iyo ay magbibigay sa iyo ng isang nakamamatay na suntok. Dapat kang mag-ingat. Pagkatapos, umikot ang amethyst gintong ulap sa kawalan bago nawala. Nang makita iyon, hindi napigilan ni Adina na mapasinghap. Ang tinatawag na law of paths ay maaaring mukhang patas, ngunit sa katotohanan, ito ay banal. Pagkatapos noon, tumingin siya kay James at sinabing, Guro, kaibigan mo ba si Clayton? Tumango si James bilang sagot. Nakikita ko. Sinabi ni Adina sa mahinang boses, hindi totoo na gusto niyang lumaban sa akin. Nais niyang magpadala ng isang piraso ng impormasyon. Agad namang lumingon si James at tumingin sa kanya. Anong impormasyon ang ipinadala niya sa iyo? Sabi ni Adina, ngayon lang. Bago umalis si Clayton, sinabi niya sa akin na sabihin sa iyo na ang totoong Light Heavenly Path at Abelard ay nasa Chronosha Realm. 4 na powerhouse sa Yitro Declan rank ang nagbabantay sa kanila. Ang Chronosha Realm. Kumunot ang noo ni James. Tinanong niya, nasaan iyon? Narinig ko ang sinabi ng aking guro noon. Huminga ng malalim si Adina. Ito ay kung saan ang nakaraang Tai Chi ay nagkaroon ng hitsura ng tao sa unang pagkakataon at kung saan siya unang nagmulat ng kanyang mga mata. Nang marinig iyon, nagkaroon ng makahulugang ekspresyon si James. Gaano kalayo ito mula sa 33 langit? Ito ay nasa 33 langit. Napatitig si Adina kay James. Nasa kaliwang bahagi ng Tai Chi Grand Temple. Nang marinig iyon ni James, nakatalikod ang 2 kamay, umabant siya ng 2 hakbang. Parang ang lalim ng iniisip niya.
Napatingin sa kanya si Adina at kinabahan, pero hindi niya pinahalata. Sa oras na ito, naging maingay sina Zayden, Zolani at Izert. James, hayaan mo na kami. Payag kaming umalis sa Tai Chi Sec, oo. Pabayaan mo na kami. Maaari mo ring alisin ang aming paglilinang at hayaan kaming muling magkatawang tao. Sobrang sakit. Sana makalaya ako. Habang nakikinig siya sa kanila, lumingon si James. Naiirita siya. Bakit ang ingay nyo guys? Bumalik sa Years 1 Genesis Bell. Wala ako sa mood para pakialaman kayo. Nang magpalitan ng tingin ang tatlong Grand Patriarch, nanlaki ang kanilang mga mata. Sila ay naging isang sinag ng liwanag at pumasok sa Years 1 Genesis Bell. Noon lang sinabi ni Adina, Guro, ano ang dapat naming gawin? Alam mo muna ang tungkol sa impormasyon. Sinabi ni James, ano ang iyong opinyon? Depende. Dahil naabot na natin ang ika-33 langit, nakakalungkot na hindi pumunta sa Pantay na mahalaga ang liwanag na landas sa langit at ang aking asawa. Dahil naabot na natin ang ika-33 langit, nakakalungkot na hindi pumunta sa 33 langit. Nagtaas ng kilay si Adina. May balak ka bang pumunta? Humagalpak ng tawa si James. May sarili akong plano. Pagkatapos, sabay kaway ng kanyang kamay, nawala siya kasama si Adina. Sa tuktok ng isang bundok sa 34 langit, nang tumama ang sinag ng amethyst pulang ilaw na may masamang enerhiya, lumitaw ang isang bata at gwapong nilalang na nakasuot ng itim na damit. Sa pagtingin sa malaking templo sa walang laman na lumulutang sa black and white gas, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Naghanap ako sa lahat ng dako sa ibaba ng 33 langit ng Zymergy. Bakit ba lagi na lang ako napadpad dito? Hindi ko gets. Anong ginawa ng kaibigan ko kay Yeria? Bakit siya labis na hinahamak? Nabuntis niya ba siya at iniwan? Ha. Sa sandaling ito, habang kumikislap ang sinag ng amethyst gold light sa kanyang katawan, nagpakita si Herodias. Hoy, tigilan mo na ang pagmamakaawa. Dahil nahanap na natin ang lokasyon ng Light Heavenly Path, kailangan natin siyang iligtas. Natigilan si Morgoth na tumingin kay Herodias na para bang nakatingin siya sa isang halimaw. Baliw ka ba? Maraming powerhouse sa Xerxo Declan rank at Yitro Declan rank ang nandoon. Mayroong kahit 5 powerhouse sa Soma Declan rank. Hindi ka ba naghahanap ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpunta doon? Natatakot ka ba? Tinuya ni Herodias, patuloy mong sinasabi na gusto mong tulungan si James na mahanap ang liwanag na landas sa langit. Nakakahiya ka. No wonder hindi ka nakilala ni James. Pagkatapos, bumantong hininga si Herodias. Ang selfish mo at duwag. Wala kang magiging kaibigan sa buhay na ito. Malungkot kang tao. Walang nagkakagusto o nagmamahal sa'yo. Sa huli, ikaw ang magiging pinakakinasusuklaman at nakakaawa na nilalang sa Zymergy. Nang marinig iyon, nagalit si Morgoth. Ikaw ay masama. Pagkatapos nito, hinawakan niya si Herodias sa kwelyo. Swinging his fist, he shouted, alam mo ba kung sino ang may kontrol ngayon? How dare you humiliate at kutsain ako? Gusto mo na bang mamatay? Gayunpaman, tinitigan siya ni Herodias. Hindi siya natakot. Para siyang clown na nakatingin. Sa sandaling iyon, natigilan si Morgoth. Pagkatapos, itinulak niya si Herodias. Hindi, nangako ako kay Truett na hindi kanya tatantanan. Hindi ka rin dapat lumayo. May bottom line ako. Nang makita kung gaano galit na galit si Morgoth, pinitik ni Herodias ang kanyang dila. Ang iyong bottom line ay pagiging sakam na mabuhay at takot mamatay. Hindi ka loyal. Hindi. Galit na muling umungol si Morgoth, kung nakabawi ang lahat ng lakas ko, kahit kalahati lang nito, wala lang ang mga basura sa Tai Chi Temple. Pero ngayon, level 8 demonic body lang ang meron ako. Kung wala akong vector, mahirap para sa akin na pumatay ng powerhouse sa Soma Declan rank. Paano ko iligtas ang isang tao? Tapos, may naisip siya. Tama na yan. Isang sabi ko tutulungan ko si James na mahanap ang Light Heavenly Path. Hindi ko naman sinabing gagawa ako ng aksyon. Nakuha niya ang mana ni Emperor Yarden. Dapat ay makapangyarihan na siya ngayon. Hindi ko ba pwedeng sabihin sa kanya ang impormasyong ito?
Idiot, masungit na sabi ni Herodias. Nalilito, itinaas ni Morgoth ang kanyang ulo at pinandilatan siya. Anong ibig mong sabihin? Pinagdududahan mo ba ang katalinuhan ko? Ikaw, matalino. Ngumuso si Herodias at sinabi, isinasantabi si James na nagmumuni-muni sa pag-iisa sa Forbidden Bloodshade ng dakilang makasaysayang lupain, kahit na siya ay lumabas sa pag-iisa, paano mo sasabihin sa kanya? Maglalakbay ka ba sa Great Historial Land? Kung ang Light Heavenly Path ay napatay sa panahong ito, ano ang silbi ng pagpapadala mo ng impormasyong ito? Nang marinig iyon, tinampol ni Morgoth ang kanyang noo. 2/3. Naiintindihan na niya ito ngayon. Pagkatapos, hindi mapakali na nagtanong si Morgoth, ano ang dapat nating gawin kung gayon? Ang Light Heavenly Path ay asawa rin ni James. Tiningnan ni Herodias ang Tai Chi Temple sa Black and White Gas. Kung talagang gusto mong tulungan si James, maaari kong isantabi pansamantala ang sama ng loob ko sa iyo at tulungan ka. Ikaw, si Morgoth ay nagpakita kay Herodias. Bagaman anak ka ni Turta, nasa 9th Zeklan rank ka lang. Napakababa ng katalinuhan mo kaya hindi ka panipaniwala. Pinagalitan ni Herodias, hindi ka takataka na matotokan ka lang kahit na makapangyarihan ka. Nawalan ng masabi si Morgoth. Dahil anak ako ni Turta, alam ko ang higit sa kalahati ng mga suprimong nilalang sa Zymergy. Lumingon si Herodias at sinabing, kung hihikayat ko sila palabasan, maaari mong samantalahin ang pagkakataong pumasok sa Tai Chi Temple at iligtas ang banayad na landas sa langit. Nang marinig iyon ni Morgoth ay nagliwanag ang kanyang mga mata. Sa tingin mo ba napakadaling lokohin ang 5 powerhouse sa Soma Declon rank? Mahirap alisin ang banayad na landas sa langit sa ilalim ng kanilang pagbabantay. Makakalaban lang tayo kung ganoon. Inilibot ni Herodias ang kanyang mga mata kay Morgoth. Huwag kalimutan. Bagamat mayroon ka lamang ng level 8 demonic body, isa ka pa ring espiritu. Maaari mong sakupin pansamantala ang katawan ng Light Heavenly Path. Sa ganitong paraan, makakalaban mo ang 5 powerhouse sa Soma Declon rank. Kahit hindi mo kayang talunin silang lahat, sa bilis mo, makakatakas ka. Matapos makinig sa mga salita ni Herodias, ipinatong ni Morgoth ang kanyang baba sa kanyang kamay at nahulog sa malalim na pag-iisip. Patuloy ang pagbaba ng kanyang ulo. Tapos, may naalala siya. Agad siyang tumalon at bumulalas, ngunit ang liwanag na landas sa langit ay isang babae. If I take over her body, my prestige, forget your prestige. Katatawanan ka na ngayon, sabi ni Herodias, kung talagang gusto mong maging kaibigan si James, dapat mong tiisin ang kahihiyan. Sa pagsulyap kay Herodias, nadama ni Morgoth na walang magawa. Masyadong mahalaga sa kanya si James. Hindi lang sila magkaibigan, kundi siya ang pag-asa niyang makapaghiganti. Kung iyon lang, kaya niyang gawin ang lahat para kay James. Pagkatapos, tinanong ni Morgoth, maaari kong alisin ang liwanag na landas sa langit, ngunit paano ka makakatakas? Anak ako ni Turta. Sa pagbigkas ng bawat salita, sinabi ni Herodias, sa 33 langit, magagamit ko ang Turta power. Tataas din ang kapangyarihan. Hindi magiging problema ang pakikitungo sa mga powerhouse sa Xerxo Declon rank. Tsaka matandang magkakilala sila. Papatayin ka nila, pero wala silang gagawin sa akin. Nang marinig iyon, itinaas ni Morgoth ang kanyang ulo at huminga ng malalim. Hindi mo kilala si James. Bakit mo itinaya ang iyong buhay para tulungan siya? Anong alam mo? Ngumuso si Herodias at sinabi, sa pagkakaibigan at kabaitan ni James sa aking pamilya, kahit na kailangan kong dumaan sa mga panganib para sa kanya, hindi ako magdadalawang isip. Pagkatapos, tumingin siya kay Morgoth. Bakit ko ba sinasabi ang lahat ng ito sa isang walang pusong tulad mo? Ginagawa mo ba o hindi? Tumango si Morgoth. Ginagawa ko, pero may kondisyon ako, ano ito? Naiinip na tanong ni Herodias. Hindi mo masasabing wala na naman akong puso, ungol ni Morgoth. Maaari din akong dumaan sa mga panganib para sa aking kaibigan. Nagulat si Herodias. Pagkatapos, tumingin siya ng malalim kay Morgoth. Magtago ka. Huwag hayaang matuklasan kanila. Kung hindi, ikaw ay malipol. Pagkatapos, sa pagtapak sa isang itim at puting ulap, siya ay nagtungo sa Tai Chi Temple.
Kasabay nito, si Morgoth ay naging isang sinag ng amethyst red light at nawala. Yeria, lumabas ka. Nang marating ni Herodias ang kawalan sa harap ng templo ng Tai Chi, itinaas niya ang kanyang kamay at binaligtad ang tarangkahan sa harap ng templo. Sa sumunod na segundo, sa Tai Chi Temple, 12 ng sinag ng amethyst gintong liwanag ang lumipad. Sila ay naging mga buhay na nilalang sa kawalan. Karamihan sila ay nasa 9th Zeklan rank. Sa kanila, may isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Siya ay isang powerhouse sa Xerxodeclan rank. Habang ang isang kamay ay nasa likod, tiningnan niya si Herodias nang may paghamak. Sino ka? Paano ka maglakas loob na kumilos ng masama sa harap ng Tai Chi Temple? Lumuhad ngayon at humingi ng tawad. Kung hindi, ikaw ay malipol. Ngumuso si Herodias. Itinaas niya ang kanyang kamay. Dumiretso si Turtle Power sa lalaki. Kasunod ng isang malakas na tunog, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa pangunguna ay natangay sa kawalan. Ikaw, galit na sigaw ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, patayin mo siya. Sa sumunod na segundo, sabay-sabay na gumalaw ang 12 ng powerhouse sa 9th Zeklan rank sa likod niya. Bago sila makakilos, iniunat ni Herodias ang kanyang mga braso. Bumaril ang Turtle Power at agad na naging sword lights na pumuno sa kalangitan. Kasunod ng ilang tunog, ang mga powerhouse sa 9th Zeklan rank ay sumabog sa kawalan. Hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong lumaban. Galit na galit ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Gaano ka kalakas loob na pumatay ng mga tao bago ang Tai Chi Temple? Naghahanap ka ng kamatayan. Nang siya ay gagawa na sana, may sumigaw mula sa Tai Chi Temple. Tumigil ka. Sa sumunod na segundo, 5 sinag ng amethyst gold light ang kumislap. Hinarang nila ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at naging 5 buhay na nilalang na nakasuot ng itim at puting damit. Nakatayo sila sa isang paalang na linya. Sa pagtingin sa 5 powerhouse na lumitaw, pinaikit ni Herodias ang kanyang mga mata. Hoy, mga dati kong kaibigan. Sa oras na ito, isang matanda ang yumukod kay Herodias. Pagbati, ginang Herodias. Ako si Xanthocos Kadir ng Surya Temple. Kasunod ng kanyang mga aksyon, yumuko rin ang iba sa 4 na powerhouse. Pagbati, ginang Herodias. Ako si Claude Avery ng Ananda Temple. Pagbati, ginang Herodias. Ako si Joshua Sloan ng Shivam Temple. Pagbati, ginang Herodias. Ako si Beatrice Sanchez ng Yamuna Temple. Pagbati, ginang Herodias. Ako si Zuyanes ng Yunara Temple. Nang makita kung gaano sila kagalang-galang, si Herodias ay napatawa. Matagal nang bumagsak ang Turtle Sect. Hindi ako karapat-dapat sa ganoong pagtrato. Pagkatapos, ang 5 kataas-taasang nilalang ay natigilan. Awkward nilang ibinaba ang kanilang mga ulo. Lahat sila ay mula sa Turtle Sect. Dahil isinakripisyo ni Turtle ang sarili para isil si Morgoth para protektahan si Zymergy, nawala ang Turtle Sect. Kahit na ano, gumawa ng pabor si Turtle para kay Zymergy. At saka, lahat sila ay mula sa Turtle Sect. Sa pagharap kay Herodias, kailangan pa nilang magpanggap na magalang. Nang makita kung gaano awkward ang eksena, sinabi ni Herodias sa kanyang puso na dapat kunin ni Morgoth ang pagkakataong ito para makapasok sa Tai Chi Temple at iligtas ang Light Heavenly Path. Pagkatapos, upang bumili ng mas maraming oras para kay Morgoth, tiningnan ni Herodias ang 5 pinakamataas na nilalang. Ngunit dahil kayo ay nasa paligid, kayo ay maaaring maging saksi, sabi ni Herodias. Nagulat ang 5 kataas-taasang nilalang. Nagpalitan sila ng tingin. Sa pagbigkas ng bawat salita, sinabi ni Herodias, nagnakaw si Yeria ng kayamanan mula sa Turtle Sect, ang Turtle Pearl. Ibigay mo na. Kailangan ko ito para mabuksan ang Zyrisha Gate. Nang marinig ang pagbanggit ng Zyrisha Gate, ang 5 pinakamataas na nilalang na sa una ay kalmado ay nagulat. Sa oras na ito, nanlaki ang mga mata ni Xanthocos at nagtanong, Lady Herodias, ang ibig mo bang sabihin ay ang Zyrisha Gate na makakatulong sa isang tao na maabot ang Declan Mahayana rank? Ngumuso si Herodias. Biglang umilo ang katawan niya. Bumaba siya sa lupa. Nang makita iyon, sumunod sa kanya ang 5 kataas-taasang nilalang. Para silang natatakot na mawala ang isang piraso ng impormasyon tungkol sa Zyrisha Gate.
Sa sandaling ito, sa kawalan kung saan sila naroon ilang sandali ang nakalipas, isang sinag ng amethyst pulang ilaw ang kumislap. Hindi pinansin ang pagbuo ng Tai Chi Temple, dumiretso ito papasok. Sabay-sabay, sa Tai Chi Temple, ang mga powerhouse sa Yitro Declan rank na naiwan ay matako na nakatingin sa babae sa jade bed. Maalay ang mga titig nila. Ang ganda ng katawan. At ito ang kanyang orihinal na anyo. Kung magsagawa ng dual cultivation kasama niya, sulit na mamatay. Ano ba ang iniisip mo? Siya ang kayamanan na ginagamit ng mga suprimong nilalang para pinuhin ang Great Historial Elixir. Sino ang naglakas loob na hawakan siya? Ang banayad na landas sa langit ay itinuturing na kalahati ng gobernador ng Yin, tama ba? Talagang iba ang materialisasyon ng enerhiya ng Zyrisha. Mas maganda siya kaysa sa mga buhay na nilalang. Sayang naman. Napakaswerte ng 49. If we had such luck. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, isang sinag ng amethyst red light ang pumasok sa lugar. Sa isang kisap mata, siya ay nanlamig. Pagkatapos, saan man dumaan ang amethyst red light, ang mga buhay na nilalang ay magyayelo. Walang exception. Sa susunod na segundo, isang kakaibang sinag ng amethyst red light ang damapo. Ito ay naging Morgoth. Haha, how dare you guys think na hawakan ang babae ng kaibigan ko? Hindi kayo karapat-dapat. Ikaw ay naghahanap ng kamatayan. Pagkatapos, nagpakita si Morgoth sa harapan ng jade bed. Habang tinitingnan niya si Light Thea na nakahiga sa jade bed, ang kanyang mukha ay kumaibot. Pwede ka lang maging babae. Bakit kailangang napakaganda mo? Hindi mo ba alam na maaakit mo ang maraming hindi gustong lalaki sa ganitong paraan? Mahihirapan ka sa kaibigan ko. Tapos, nagtaas siya ng kamay. Isang sinag ng amethyst red light ang bumalot kay Light Thea. Nang aalis na sana siya, isang magandang buhay na nilalang ang pumasok sa lugar. Sino ka? How dare you bar in here? Sigaw ng buhay na nilalang bago hinagisan ng espada ang espiritu ni Morgoth. Anong malas? Isa pa itong magandang babae. Kinuha ni Morgoth ang amethyst gold sword energy. Ayaw ko sa magagandang babae. Pagkatapos, dinurog niya ang amethyst gintong sword energy sa kanyang kamay. Gumamit siya ng isang kilos, at isang amethyst red halo na may malevolent energy ang lumipad mula sa kanyang kamay. Sa sumunod na segundo, hinawakan niya si Light Thea at naging isang sinag ng amethyst red light. Lumabas siya ng templo. May nag-alis ng banayad na landas sa langit. Pagkatapos, sumabog ang amethyst red halo na nilikha ni Morgoth. Naging hindi mabilang na amethyst red sword energies. Sa mga muffled na tunog, pinatay nila ang lahat ng buhay na nilalang sa templo. Sa malakas na pagsabog, yumanig ang templo. Kasunod ng pagkalat ng amethyst red power, ito ay bumagsak.